Una po sa lahat, magandang araw po, no? Tanong ko lang muna sa inyo, dahil ngayon nga ay bare months na, ano ba gusto nyo makamit ngayong bare months? Meron ba? Ano mo gusto mo makamit? Um, Ngayong bare months po, sana po, parang gusto ko pong makamit yung masayang masayang pagdating ng Pasko. Masaya. Ikaw naman. Ang gusto ko pong makamit is yung parang matupad ko po lahat yung mga pangarap ko. Sabay, tsaka po makaraos na din po sa hirap ng buhay ngayon. I see. Eto, tanong ko lamang sa inyo. Mamili kayo dito sa tatlo. Madali lang ito, no? Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan. Para sa inyo kaya, ano bang pinaka nakakatakot dito sa tatlo na to at bakit? Para sa akin po, sir, ang pinaka nakakatakot po ay kamatayan. Dahil po, kasi po, ang buhay po nakakatakot pong mamatay ng maaga habang mga, hindi pa po natin na-enjoy yung buhay natin. At saka po nakakalungkot din po na may mamamatay na kapamilya mo, parang nakakatakot naman po. Ikaw naman. Hello? Ikaw lang. Ano po, kamatayan din po. Bakit? Gawa po na, yun nga po yung sinabi po ni Ronnie na parang hindi mo pa po ma-enjoy yung buhay mo ng hindi mo pa nakukumpleto yung goal mo sa buhay. Halimbawa, gusto niyong mabuhay ng napakahabang panahon. Ilan pa kayang taon gusto mo magtagal dito? Kahit anong numero? 8 years po. 80 years. Ikaw? Kung ang gusto ko kung gaano katagal yun, 100 years, mas mataas pa po doon. Ikaw, ayaw mo ng 100 years? Ayoko po. Iiwanan mo na lang ito? Hindi, joke lang. Pero hindi mo, ayaw mo talaga na masyadong matagal. Okay, naintindihan ko naman yan. Kanya-kanya namang opinion ng tao, no? Pero tanong ko lamang, alam nyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi ko po alam kasi po ang Diyos po ang may hawak sa buhay natin at hindi po natin masasabi ang buhay ngayon dahil po madalas po ngayon ng mga aksidente, mga yun po. Ikaw naman? Hindi rin po. Hindi rin. No? Kasi bakit? Siyempre, wag naman sana bigla sa gitna ng interview, bigla tayong bagsak dito ng puno. Opo. O wag naman sana bigla tayong tamaan ng kidlat. Minsan yung mga ganitong panahon, nakala mo okay. Sa ibang bansa, magugulat ka na, katabi mo, kidlat na pala, gumagano, no? Ang punto lamang, ang buhay po maiksi lamang. Hindi natin talaga hawak ang buhay natin. Pero syempre, sana nga lang, tumagal talaga ang buhay ng mga tao. Kasi sa panahon ngayon, umiiksi na talaga. Sa sobrang daming mga nangyayari sa paligid. Pero ito po, tanong ko lamang, sa tingin nyo may trust issue ba kayo sa mga tao? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Para sa akin po, opo. Bakit? Gawa po ng hindi niyo pa sila masyadong kilala o tsaka parang may sa akin parang ang nasa isipan ko is hindi mo pa siya parang masyadong kilala sa yung Ikaw naman. Halos ganun lang din po. May mga trust issues din po ako. Tsaka dun po sa mga nakaraang mga kaibigan ko, parang may mga naging problema rin po kami sa mga ganun. Halimbawa, paano ba malalaman kapag ang tao talaga ay mapagkakatiwalaan? Ito ba ay kailangan mo siyang makilala sa loob ng buwan o taon? O nararamdaman mo na lang sa puso na itong tao na to ay vibes kayo? Paano mo tinitingnan yan? Para po sa akin, unang tingin ko pa lang po sa tao, nararamdaman ko po talaga na mapagkakatiwalaan siya, lalo na po sa itsura niya, tsaka po yung pinapakita niyang ugali sa akin na napakabait niya po. Ikaw naman? Ganun din po. Parang ibabasa mo po muna siya sa kanyang sa anyo po. Hindi po sa panlabas na anyo. I see. Pero ito po, sa tingin niyo po ba patas ba ang buhay o hindi patas? Para sa akin po, hindi po patas ang buhay. Lalo na po dito sa Pilipinas, yung mismo pong mga gobyerno natin, namamahala sa atin, sila pa po ang kumukurap sa pera ng mga tao. Imbis na mas palaguin nila yung bansa natin at wala nang mamroblema ang mga tao sa pang-araw-araw nilang pangangailangan.
Ikaw naman. Sa tingin mo, patas ba ang buhay o hindi patas? Hindi po patas. Dahil Bakit? po sa nangyayari ngayon, yung parang sa corruption, ganun. Sa corruption, no? Paano naman kung ganito naman ang senaryo? Kunwari meron tayong kukumparang dalawang tao. Okay, mag-alala, wala kang kinalaman dito sa halimbawa. Hindi porket dalawa kayo. Isang mabuti at isang masamang tao. Yung mabuti, okay siyang pakisamahan kasi nga mabuti siya. Pero ang problema, siya yung laging sinasaktan, siya yung laging iniwan sa ere, siya yung laging inaapi. Green flag na nga, pero sa mata ng marami, ayaw nila nun. Kaya madalas heartbroken. Versus yung isang tao naman, masama ang ugali, kitang-kita ang pagiging masama, aba, ang dami pa niyang kaibigan, marami pa ba doon, nagkakajowa pa, kahit masama na nga ugali, kitang-kita na. At ang ginagawa nila ay sinasaktan nila ang mabubuting tao. Simple lamang tanong ko lang sa inyo, napapansin niyo ba yan sa totoong buhay na lagi nilang sinasaktan ang mga mabubuting tao? Opo, napapansin ko na po yun sa totoong buhay. Kasi po, kaya rin po sinasaktan nila yung mabubuting tao. Parang yung sa sobrang pagkabuti po ng tao sa'yo, parang inaabuso mo po yung pagiging mabuti niya. Parang kaya mo siyang saktan kasi alam mong papatawarin ka niya kasi mabuti po siyang tao. Ikaw naman. Ano? Napapansin mo ba yan sa totoong buhay, yung mga ganong pagtrato? Sinasaktan nila yung mabubuting tao. Ayun, opo. Marami po. Parang napapansin ko din po sa mga kagaya ng sa mga social media. Ganun po, napapanood ko po yung mga ganong klaseng mga tao. Sa tingin mo, naawa ba kayo sa mga tao na yun? Yung mga mabuting tao? Opo, nakakaawa po kasi sila na nga po yung gumagawa ng mabuti tapos parang binibigay po nila lahat ng best nila para maging mabuti sa isang tao tapos sasayangin lang po nila yung ginawa po ng isang tao. Ikaw naman. Sa tingin mo, naawa ka sa mga mabuting tao? Opo. Dahil po, gawa po ng ganun nga po yung trato po sa kanila. Sa tingin nyo, karapat-dapat silang mahalin? Opo, oo naman po. Kasi po, binibigay po nila yung best nila. Kaya ibigay rin po natin yung best nila para mahalin din natin sila at maging mabuting tao rin tayo sa atin. Ikaw? Opo din po. Ganun din. Gawa po ng parang gawin din po natin yung best para makatulong sa kanila. Tsaka wag po tayong maghintay sa kung anong ibigay sa ating kapalit. Di ba hindi nyo napapansin, napakaganda yung mga sagot na yan? Pero sa totoong buhay, parang hindi nangyayari. Bakit? Di ba tayo noon, tinuruan tayo, pag tayo maging mabuti ka sa kapwa mo tao, wala ka dapat pupulimahin. Kasi, ang mga tao, kusang lalapit sa atin. Kasi nakita nilang maayos sa pagkitungo mo. Pero ang problema, sa panahon ngayon, mukhang baliktad. Ang pagiging mabuti ay nagiging masama. At ang pagiging masama ay nagiging parang normal sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Opo, napapansin din. Papansin nun. Pero hindi ibig sabihin nun, guys, no? Hindi ibig sabihin kung anong nauuso, ay yan ang gagawin ng maraming tao. Hindi nila napapansin na marami doon, maaring malina, at lahat, nahahawa na. Kaya feeling nila hindi na talaga patas. O, hindi patas dahil may corruption sa government. Pati rin sa ating pamumuhay, mayroon rin nangyayaring unfair. Kasi nga, dahil lang sa nakikita sa paligid, na ito'y totoo, pero sa kanila, ay nila malaman na yun ang totoo. Kaya nangyayari, may mga ganitong pangyayari. Ngayon, lilinawin ko po, may ibang katanungan, mas madali po ito para sa inyo maintindihan. Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi ko po yun masasabi na isa po akong mabuting tao dahil minsan din po, parang napapansin ko po sa sarili ko na kahit na po, alam ko po na mabuti ako sa iba, pero yung paminsan-minsan po parang nagiging masama rin ako dahil sa ugali ko minsan po. Hindi ko po nakakontrol. Ikaw naman. Hindi ko rin po masasabi kasi po minsan po mabuti po ako sa mga kaibigan ko, sa pamilya. Pero may oras din po talaga iba po talaga yung ugali ko. Halimbawa, ilalagay natin sarili natin from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? Pwede pong sa 5 lang. Ikaw ba? Parang 5 ka. gitnaan lang po kasi po,
kinikilala ko naman po yung sarili ko bilang mabuting tao. Pero parang sa iba po, tingin po nila sa akin, hindi po ako mabuti. Dahil po minsan nga po, pag wala po tayo sa mood, parang masama yung araw natin. Mm-mm. Parang mas napapakita natin yung bad side natin sa kanila kasi yung good side natin. Ikaw naman, 5 din po. 5 din. Ah, Para sa inyo, kapag narinig yung salitang mabuti, ano ba napapasisipan niyo? Pag naririnig ko po yung salitang mabuti, parang ang pumapasok po sa isipan ko yung taong mga mapagmahal, yung mga taong ginagawa yung mga best nila, yung mga taong tutulungan ka sa lahat ng bagay, yung mga taong hindi ka iiwan sa lahat ng bagay. Ikaw naman, pa, para sa iyo, ano ba sabihin ng mabuti pag narinig mo yung salita na yan? ano po, ang ano ko po is pag naririnig ko po yung salitang mabuti, ang naiisip ko po is yung kabutihan po nila sa pakikisama sa ibang tao. Okay. May liba yung basa ng dictionary? Hindi po. Hindi. Pero nagsasearch naman kayo kay Google pag hindi nyo alam isang salita. Opo. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia, no? Sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, yan po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Para sabihin mabuting tao, sa ugali. Ngayon, tingnan natin ito mabibig sa tanong kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Ikaw. Opo din. Yun yung problema. Lahat po tayo guilty kasi yan po matutulis ang bata ang magsinungaling. Kaya lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw na kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo na lang binalik, or nangopya ka daw o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba'y nakapagnakaw na kahit anong halaga? Siguro po nung elementary days ko po. Parang, siyempre po, bata po ako niyan. Hindi ko po iniisip na masama yung ginagawa ko na minsan po nakakapulot po ako ng lapis sa school namin na hindi ko na po binabalik po sa iba. Ikaw naman. Sa akin po, ano yung nagpapakopya at nangongopya. Ayun nga, mahirap no? Kasi imagine nyo, kunwari guys, nandiyan na yung police station sa hindi kalayuan. Kunwari lang ha, sa totoong buhay, ubos po tayong lahat. Kasi maliit na bagay lamang, hindi na tayo mapagkakatiwalaan. Eh ano po kaya ako sa malaking halaga? Di ba hindi nyo napapansin? Pag tayo gumagawa ng tama, wala namang problema, di ba? Pero pag tayo may nagawang mali, anong pakiramdam sa atin? Di ba pinapagalitan tayo? Lalo na pag tayo simpleng ngakaw lamang, masama na kagad ang tingin. Kasi nga, nakaka-apekto yun sa karakter natin. Opo. Paano tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay? Paano kaya sa malaking bagay? Kaya ang totoo lang talaga, lahat tayo dito ay guilty. Sa totoong buhay Opo. ubos talaga tayong lahat. Pero totoo lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Nakakaranas po ako na magalit sa isang tao. Lalo na po yung pinapakitaan ko po siya na mabuting pag-uugali. Tapos parang pinapakita niya po sa akin yung masamang ugali niya para pong nakakagalit po talaga. Ikaw naman. Opo din po. Gawa po na Sa tingin nyo, lumalala ba ang yung stress pag kayo nagagalit o hindi naman po? lumalala po. Lumalala, ikaw? Lumalala rin po. Siyempre, halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo kunwari isang tao, no? Siyempre, kala ko naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manuntok ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Yun nga lang, hindi man tayo nakapatay ng tao, nakapatay naman tayo sa puso ng isang tao ng masakit na salita. Kaya ang totoo, lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, kaya kayo nadulas, napa-OM, alam niyo na po yun. Napabanggit niyo minsan? Opo, nababanggit ko din. Ikaw po. Tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo ba mga nanay niyo? Sobra po. Sobra din po. Halimbawa, kunwari, nagpapalipas kayo ng oras dito. At kunwari, bigla kayong nadapa, halimbawa, nagtawanan kayong dalawa. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay nyo na wala siyang kinalaman dito, nagpapalipas lang ng oras at biglang nabanggit nyo na yung pangalan ng nanay nyo na wala siyang kinalaman sa pagkadapa. Instead na OM, alam nyo na,
I-O-M, pangalan ng nanay mo. Expression lang. Okay lang ba yun? Siguro, hindi po. Hindi, ikaw. Patingin mo. Hindi po. Hindi rin. Well, obviously, kaya hindi po yan kasi nakakabastos yan or nakaka-disrespect. Kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi mahal nyo ang mga loved ones nyo. Kaya hindi man talaga siya dapat binabanggit yan. Pero sana gawin din yan sa Panginoon. Halimbawa, medyo malamok. Pag dinapo yan sa'yo, ano ang mangyari? Huwag mong sisisi sa Panginoon yan kung bakit may lamok o bakit etc. Kasi minsan, ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos na ginagamit sa walang kabuluhan. Ang problema, mga estudyante po, simpleng panggulat lamang, ay OM, alam mo na. Kaya ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. At lahat tayo dito ay guilty talaga. Lilinawin ko po sa inyo, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko inuhusgahan, kasi yung tanong na yan ay tanong po ng lahat ng tao dito. Halimbawa, pag kayo mamamatay kunwari, at haharap kayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, titingnan kasi ng Panginoon lahat ng ating mga ginagawa nung tayo nabubuhay. Sa tingin mo, base sa ating katanungan kanina, kayo ba'y guilty o innocent kayong tao? Guilty po. Ikaw. Guilty po. Saan kaya kayo pupunta halimbawa pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta? O sa impyerno? Tanong lamang po. Sa impyerno po. Ikaw. Sa impyerno din po. Kayo ba'y nag-alala na maaari doon tayo lahat pupunta? Opo. Opo. Ano man po mangyari, dapat tayo mag-alala. Parang isang kriminal, kunwari, nagnakaw siya ng pera sa bangko, hinuli siya ng pulis, dadalhin siya sa korte, at pag napatunayan guilty, masisira talaga ang buhay niya kasi mapupunta siya sa kulungan. Tama po ba? Opo. Opo. Ngayon, ganyan din po sa Bible. Sabi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw ng nagalit, at iba po mga 10 kautusan mula sa Panginoon, kahit meron lang tayong nilabag na isa, ay talagang hindi makakapunta sa langit. Hindi, itatapon talaga sa nagabagang apoy o impyerno. Ano man mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. Oo, bigla na itong interview na to, pero don't get me wrong po, ano man po mangyari, nagmamalasakit po ako bilang isang tao kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo ba sarili niyo? Mahal po. Ikaw? Mahal na mahal po. 100% sure? Opo. Opo. Kunwari may nagawa kayong kasalanan, mahal niyo ba sarili niyo? Mahal ko po yung sarili ko, pero nagigilty po ako kasi nakagawa po ako ng kasalanan. Mhm. Ganon din po para marirealize ko lang po kapag nakagawa na po ako ng kasalanan. Well, tama naman yung sagot nyo, no? Still, mamahal mo pa yung sarili mo. Kasi may mga tao po kung nakakausap, hindi na nila talagang mahal. Eh, anong epekto nun pag hindi mo man ang sarili mo? Hindi wala ka ng motivation, madidepress. Feeling nila, pag may nagawa ka na daw mali, magpakamatay ka na, wala ka ng silbi, hindi po ganun yun. Kasi talaga tayo magkakamali. Sa school, pag tayo nagkamali, so, di ba? Sa bahay, di ba? Ang paggagawa rin ng kasalanan, hindi nga rin sa nagagawa. Pwedeng sa isipan din natin. Pag-isip ka ng masama sa isang bagay, ikakasala na tayo kagad. Dahil ang Diyos kasi nakakita niyan. At ang totoo, wala talagang ligtas tayo. Kasi doon pa lang, guilty talaga tayo. Bagamat nakapag-alala talaga dahil yan ang justice ng Panginoon. Pero, pwede po magbago kung isang tao po ay ito maririnig niya. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y. Opo. Ikaw, Opo. ano po sa Tagalog nun? Parang ano po, yung... Nagsisimula sa letter A. Awa po. Yun, tama. Kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Ikaw. Opo. Actually, yan po ang pinakamahalagang salita na yan. Ang paghingi ng awa, hindi yan kahinaan. Kung hindi, humihingi ka ng tulong. Nagpapakumbaba ka. Inaamin mo na ikaw'y mahina, inaamin mo ikaw'y makasalanan, pero hingi ka ng tulong sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay hindi madamot sa awa. Ibibigay niya yan sa mga taong kinakailangan. Parang example lamang yan. Mahilig ba kayo sa math? Opo, sobra. Medyo hindi po. Okay, pero di ba, nakaranas ba kayong pinatawag kayo ng teacher? Solve mo to sa board, tapos nahihirapan ka. Nakaranas na rin naman. Oh. Opo, nakaranas din po. Pero di ba, parang naninigas tayo doon. Pero at the end, hingi ka rin ng tulong sa teacher. Tama po ba? Tama po.
Di ba? Opo. Kasi yun ibig sabihin nun, kailangan mo humingi ng tulong. Hindi mo si kakayaning solohin ang isang problema. Ganyan din po sa buhay, kailangan natin rin ng tulong, pero ito sa Panginoon. Dahil hindi niya pinagdadamot ang mercy. Ibibigay niya yan ng walang condition, walang mga kung ano-ano pa, kasi alam niya na kailangan niya ng tao. At pag nangyari yon, dito na po magbabago ang takbo ng kaso. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo po'y makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Ginawa po niya, binigay niya po sa atin si Jesus po na binuwis po yung sariling buhay para po mailigtas tayo at hindi po tayo mapunta sa impyerno. Naniniwala ka doon? Opo. So yun nga, tayo po lahat ay makasalanan, hindi na sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwis po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto niya pong tumulong kasi mahal niya ang mga tao. Pero nung naging tao si Jesus, anong ginawa sa kanya? Siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, siya ay iniwan sa ere, hindi po yan hugot, kasi literal talaga inabandon na, at pinatay pa siya at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Walang kasalanan. Ni walang ginawa. Pero ang mga tao ay nila ng katotohanan. Pero si Jesus, di lang siya tao. Siya rin ni Diyos kasi alam niya, ang pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit ang kanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba't siya nabuhay sa pangatlong araw, dahil siya rin ni Diyos, kung saan matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at nabayaran na po way back pa 2,000 years ago. Tapos na po talaga ang kasalanan at ang kasamaan. Kasi nga nabayaran na po sa katawan ni Jesus at ang kanyang dugo. Na kung saan, para maligtas po ang isang tao mula sa kapahamakan, hindi yan sa mabubuting gawa. Kung hindi, nasa biyaya o regalo ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, nagsalita ang repentance. Hindi pa po. Hindi. First time? Opo. Okay, when you say po repentance, sa wikang Pilipino po ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, pag ba kayo nagkalagnat, makakapunta ka dito sa lugar na to? Hindi po. Ikaw? Hindi. Siyempre, hindi nyo magagawa yan kasi talagang nilalagnat. So, pag tayo nagkasakit, gusto mo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, tumalikod sa nagawang kasalanan, babaguhin ang ating kaisipan at pagsisihan. Kunwari, nangopya ka, halimbawa, di ba? Sabi mo, hindi, maliit na bagay, hindi mo niya pera. Pero sa school, major offense yun. So, gagawin mo, mag-aaral ka ng mabuti na, talagang sisikapin mo para hindi ka lagi nangopya. Ganun kasi ang pagsisisi, mabigat talaga siya. Hindi lang yan basta sorry. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. Pag nagawa natin dalawang bagay na yan, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron na ako mabit sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Opo. Meron ba yung Bible sa inyo mga bahay? Tanong lang. Wala naman po. Wala. Ikaw? Meron po. Nagbabasa ba kayo lagi niyan? Pero sa ano po, yung sa mga TikTok po, yung mga Ganon. na nagbabasa po ako nakakita sa mo. Ikaw? Ako po, hindi ko po binabasa yung yung Bible po sa amin. Pero po sa TikTok po, dumadaan po. Dumadaan, no? Nakapabasa din po ako. Siyempre, sa panahon po ngayon, walang imposible ang technology. Pwedeng gamitin yan ng Panginoon. Pero siyempre, hindi lang sana ganun. Ito lamang yan. Pag ba kayo nagugutom ng gagawin nyo? Kumakain po. Di ba araw-araw? Kasi kung hindi, magkakasakit po talaga tayo. So, pag tayo nagugutom, kaya natin kumain araw-araw. Sa Bible po, sana mabasa natin yan araw-araw kahit ano po mangyari. Kasi yan ay love letter ng Panginoon sa ating lahat. Kaya po tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ng Panginoon at malugod natin habang buhay. Bilang pagtatapos po, totoo, wala talaga mabuti sa atin. Talagang lahat tayo makasalanan. Kaya from 1 to 10, pagsak po tayo, negative. So wala talaga mabuti sa atin. Kasi imagine mo, malit na bagay, sisirain ka na ng mga tao. Kasi ibig sabihin, nakikita nila yung mali. They're expecting na tamang gawin natin, pero imposible yan dahil tayo nagkakamali. Kaya totoo, wala talaga mabuti sa atin, impyerno talaga nabagsak sa atin dahil sa nagawa ating kasalanan.
Hindi po nalulugod ng Panginoon. Pero ito ang mabuting balita. Maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung tayo po'y maliligtas, kung talagang tayo po'y nagsisipo sa kasalanan, at nanampalataya sa Panginoon Yesu Cristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Repentance and faith. At pag nangyari yun, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala din. So, walang katanungan po. Pinagpapasalamat dito sa Orso to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po. And God bless po sa inyo. And happy Bear Month na rin po. Thank you po sa inyo. Thank you din po. Thank you po.